Nag-deliver po ako sa residence ni former Senator Trillanes. Sa bahay niya? Correct, sir. Okay. Maleta o envelope? Dalawang envelope. Ako po, sir, kay dating Senator Trillanes, nakapag-deliver din po ako doon ng 2 beses sa residence niya. Sir, experience ko rin po kay former Senator Trillanes. Itong 2025 po, nagdala kami ni Mark Tiksay doon sa bahay niya dyan sa may Antipolo. Isang expandable paper bag po. Ano to? One time lang ba to nangyari o regular na nagbibigay Sa partisipasyon ko, sir, isang beses lang ako naka-sir. Ano ba sa iba na... Actually, sir, dalawa kami noon nagpunta doon sa sa baba ng Shangri-La sa lower level 3. Kami nagbuhat noon, lipat sa sasakyan namin. Tapos inakyat namin doon sa 56 Horizon. Saka may mga iba pa kaming mga kasamahan, sir. Tulad nila... Pero isang beses lang to. Sa akin, sir, isang beses lang, sir. Sa akin din, sir. Yun na Isang lang, beses yung lang. isang beses. So after nyo matid, alis na kayo? Yes, sir. So wala namang pag pinag-deliveran, kinuha ni Saldi ko yung kalahati, tapos, ito, dalhin nyo na sa iba. Walang ganon. Wala ganun, sir. Siguro, nung pagkatapos nung ibang araw, yun na, in-deliver na yata kung saan yung ipa-deliver po. Meron pa po ba dito na naalala na pinag-deliveran ninyo na kayo mismo personal nakita ninyo o alam ninyo na ito ay sa particular na tao na ito? Meron po ba kayo naaalala? Sige. Sir, ako, sir, nag-deliver po ako sa residence ni former Senator Trillanes. Sa bahay niya? Correct, sir. Okay. Maleta o envelope? Dalawang envelope. Hindi mo binibilang yung laman nun? Sir, ang concern talaga kung sino nagbibilang dyan, sir, ay yung mga AE. Kasi kami, sir, driver bodyguard lang. So, ang concern lang namin, magmaneho, ang pagbibilang ng pera, yung mga AE. So, nung diniliver mo sa kay Trillanes, siya ba ang tumanggap? Tao niya ba? Sir, yung pagdating na namin doon sa bahay nila, si Mark Tiksay na po yung pumunta doon sa loob ng bahay. Paano mo nalaman ng bahay ni Trillanes yun? Sir, 2 beses po ako nagpunta doon. At saka yung bodyguard niya ay nadoon kabats ko din. Okay. Okay. At saka, isa pa, sir, dagdag ko pa. Noong panahon na nagdadrive pa ako kay Joey De Guzman, 2 beses ko din na sinundo doon sa may DBA, Dasma Village, Makati, si former Senator Sonny Trillanes. Kasi ayaw niya magpakilala, sir. So hindi ko alam kung bakit ayaw niya magpakilala. So sinundo ko doon sa may gate ng Pasay Road. May nabanggit kang Joey De Guzman. Sino ba ito? Ito ba yung media personality? Media siya, sir. Siya yung pinag-drive namin. 2 po kami dati. Nagkapalitan. Sige, Mike, sir. Bali ako yung nandun una, sir, 2024, andun ako. Kay Joey De Guzman. Yes po. Nung nalipat ako sa team ni ni Madam, ni Maylin Arco, si top taber doon na pumalit sa akin. Ganun pa rin yung aktibidad namin, sir. Activity ng saan ihatid yung pera. Pero, di ba, tama ba ako? Ito ba yung sa media? Ito si Joey De Guzman? Tama ba? Yes po, yes po. May mga kasama pa yan sila, sir. Hindi ko lang muna baggitin kasi nasa private individual. Wala din po sa affidavit. Okay. Yes po. Yun po ang reason bakit hindi namin sinama. Yung isang halimbawa lang yan, sir, si Joey De Guzman. Joey De Guzman po. Pero siya, nakakatanggap din. Possible, sir. Meron pa, Yes, sir. Ako po, sir, kay dating Senator Trillanes, nakapag-deliver din po ako doon ng 2 beses sa residence niya.
folder o maleta? Yung una po naming dineliver doon, sir, ay paper bag. Tapos, kasama ko po noon si Paul Estrada, yung iipo ni Kong Saldi. Yung pangalawa po, anim na malita yun. Kasama ko na po si Mark Tiksay. Yung EA din po yan ni boss. Kaya kung ano man po yung inano niya sa TV, todo deny po, imposible naman siguro. Anong nararamdaman nyo nung siyang unang-unang pumiyok at nagalit Kaya nga at po sir, dinimanda ang naiinis kami lahat? sir eh. Ha? Kaya nga po sir, naiinis kami. Nagagalit ka rin po kasi totoo yung sinasabi mo eh. Tapos pinapasinungalingan niya. Si Sir. May kanina si Sir may gustong sabihin. Sige. Sir, experience ko rin po kay former Senator Trillanes. Itong 2025 po, nagdala kami ni Mark Tiksay doon sa bahay niya dyan sa may Antipolo. Isang expandable paper bag po. So, regular din po pala itong pagdi-deliver kay Trillanes kasi si Sir 2 beses, si Sir 2 beses. So, talagang matindi talaga kasi nungalingan. Sa tingin mo magkano yung isang ganun? Paper bag? Depende po, boss eh. Pagka medium, maabot ng mga Anong laman nun sir yung paper bag? Ano yan? 5 to 10 m. 5 to 10 5 to 10 talaga? Ano kalaki yung paper bag? Malaki, hindi yung maliit. Oo. Makapal Sa na mga paper bag dyan. Malaking paper bag. Ang sarap ng buhay ni Trillanes. Minsan nga sir, napupunit pa eh. Minsan nga po napupunit pa. Sa paper bag. Napupunit pa sa bigat. Aba, malupit pala talaga ito si Trillanes Abogado. So, may karapatan po kaming magkaroon ng abogado bawat isa. So, hindi naman kayang isustain ng isang abogado lang po yung bawat isa sir sa amin. Kaya, hindi kami pumayag talaga, sir, na hiwa-hiwalay, sir. Yun, maliwanag. Anong masasabi nyo dun sa parang akusasyon na dahil sa economic problem daw ninyo, ibig sabihin, nangangailangan lang daw kayo, kaya kayo nag-iingay at nagsasalita. Ano masasabi nyo? Hindi ba kayo nasasaktan dun? Sir, sa amin, sir, bilang mahirap na mamamayan ng Pilipinas, kahit ganito lang po yung estado ng aming buhay. At since nung umalis kami sa serbisyo hanggang nagtrabaho kami kay Boss Saldi, meron naman po kaming kaunting naipon. Although na natanggal kami, pero yung naipon namin yun, sir, yun po yung ginagamit namin hanggang ngayon, sir, na ikinabubuhay ng aming pamilya. So, yung mga nag-aakusa, sir, sa amin na lumantad kami dahil lang sa kahirapan po, sir, hindi po magandang akusasyon sa amin, sir, yan na ginagawa nila, sir, sa amin. Yung iba po, may gustong idagdag doon? Yes, sir. Nagtataka nga po ako bakit nasabi niya yun eh. Kasi dito sa amin may mga retired po, pensionado po kami. So buwan-buwan po meron po kaming natatanggap na dahil nagserbisyo kami. Optional retirement po kami. 4 yata kami dito. Tapos meron naman po kaming konting negosyo na nasusustain naman namin yung pangangailangan ng mga pamilya namin. Kaya dapat, hindi niya po dapat sabihin yun kasi nandito po kami ngayon para sa bayan ito eh. Masyado ng talamak yung ginagawa nilang pag nanakaw dito sa pondo ng ating bayan. Kaya dapat matuldukan na to eh. Yan lang po. Meron pa po gustong magdagdag doon sa akusasyon sa inyo? Ayan, si Sir na... Sir, Magandang gabi po sir. Sige. Meron pong mga senador na ayaw nilang humarap sa Senado. Kasi siguro natatakot sila na pagdating doon, baka masabi na, ikakasama ka pala, senador siya nabigyan. Yun lang po, sir. Si Sir. Sir, may dagdag ko na rin. Yung sinasabi ni Director NBI ay hindi naman ganun po yun. Ang totoo po nakapag-ipon na rin naman po kami sa tagal namin doon kay Boss Saldi.
Tapos po, may separation pay din kaming natanggap. Kaya sapat po yun para sa amin. At hindi po kami nagpapabayad dahil lang dito sa kwan na ito. Lumabas kami talaga, bukal sa aming kalooban, sa mga kasama ko. At nakausap din namin si attorney, Balikod. At yun po, lahat ng mga katotohanan tungkol sa korupsyon dahil naaawa po kami sa taong bayan. Apektado po lahat talaga. Saka po, yung PhilHealth po natin, sir, nakuha pa rin ng kawawa po yung mga may sakit na dapat para sa kanila yung PhilHealth na pakialaman pa po. Kaya doon po nagkuhan kami, usap-usap talaga na ilantad kung ano yung naging trabaho namin pagdating po doon sa basura. Kaya po nandito kami ngayon, sir. Yun lang po. Salamat. Yes, sir. Isa pa sir, dagdag. Lumabas po ako, para sa akin, lumabas po ako kasi pag hindi ko nilabas yung katotohanan, konsensya ko po habang buhay. Yung katotohanan na nalalaman ko. Yun lang po. Isa pang akusasyon sa inyo yung dishonorable discharge. Ilan po sa inyo ang nagkaroon ng dishonorable discharge? Makita ko nga po yung kamay. Maaari po bang magbigay sa inyo ang ilan kung ano yung dahilan at kayo ay na dishonorable discharge? Kasi yun ang isang inaakusa sa inyo na para tilang pinalalabas, yung iba pa, may sinabi pa nga, murder daw yung case. Hindi ko nga maintindihan kung murder, bakit nasa labas kayo. 'Di ba? So, paliwanag nyo na yung kung sino man yung gusto magsalita at magsabi kung bakit kayo na dishonorable discharge. Sige po, sir. Ako muna po. Yung dishonorable ko po, sir, sa Philippine Marines, nangyari po noon, nasa serbisyo po ako. Ngayon po, hindi ko po akalain na ganun yung mangyayari sa akin dahil yung case nung civilian ako wala naman po talaga akong partisipasyon doon. Tapos po, nakapag-clearance ako sa Marines, nakapag-enlist ako noong 16 November 2000, clear naman po ako. Hanggang nag-report na po ako sa Mindanao, doon po sa Zamboanga, din Tawi-Tawi, Hulo, ganun po. Then bumalik ako ng Manila dahil na-reassign ako ng 11 Batalyon. Doon po nalaman ko na meron po akong kaso na nilabas ng Philippine Navy laban sa akin na nasangkot ako sa kaso. Yun po frustrated murder. Yun po. Then, ang ginawa sa akin, na-discharge po ako. Tapos, inayos ko po yung kaso ko sa regional, doon sa probinsya namin, sa Pangasinan. So, matagal po yung proseso kasi po sa korte. Then, naipanalo naman yung kaso. Nagkaroon po ng resolution, yung case. Tapos pinarnisan ko po yung NBI para makapagkuha po ako ng clearance. Yun po yung naging dahilan ng aking pagka-discharge sa Marines. Although sir, gustong-gusto ko talagang magserbisyo. Dahil sabi ko nga, motto ko nga doon sa area, mamamatay lang ako na uuwi. So, yung kwan na yun, yung paninindigan ko na yon, buo talaga yung loob ko na magserbisyo sa ating bayan. So masakit yung loob ko dahil nasangkot ako sa kasong hindi ko naman ginawa. Yun sir, naging dishonorable po ako dahil sa nangyaring yon. Pero tinanggap ko pa rin po kasi
sumobra na po ako doon sa taon na dapat makabalik na ako ng 5 years sana, nakabalik na ako sa Marines. Ang sabi po ng Navy sa akin ay overstaying na po ako sa labas. So hindi na po ako tinanggap. So linawin ko lang, sir. Dismiss yung kaso nyo. Dismiss po yung kaso ko sa Prosthetic Korte po. murder. Opo. So, malinaw yon na hindi tumatakbo yung kaso ngayon. Dismiss po. Dismiss na Tapos po. hindi kayo pinabalik. Opo, sir. Ganun po yung nangyari. So, yun ang dahilan dahil daw, hindi dun sa murder, kung hindi dahil matagal daw kayong nawala. Yun po yung dahilan na hindi ako nakabalik agad po. Sige po, meron pa po bang gusto magsalita regarding dishonorable discharge? Yes, sir. Magandang gabi po. Sa case ko naman po, sir, nag-awol po ako dahil po sa pamilya ko po. Problema sa tatay ko noon, nagkasakit. So, during that time, nasa line ako ng pamamanihikan ko doon sa malayong lugar ng aking misis. So, na-hospital si tatay ko dahil sa travel namin. Nagpaalam ako na pwede po ba makapag-extend, ma'am, sir? Kasi si tatay ko, dinala namin sa hospital, nagka-emergency. So, nangyari, hindi ako pinayagan, sir. Tapos, nung bumalik na ako, nag-report ako, kahit inawal ako, nag-report pa rin ako. Doon na, sir, na tinuluyan ko na lang talaga dahil parang bumaba na yung moral ko noon, sir. Pero ang issue dito kasi, sir, this is not just about our military background. Ang issue dito, sir, is corruption, sir. Lala na, sir. 18 point something trillion ang utang ng Pilipinas. Paano kami sunod na araw, sir? Paano yung mga anak? At magiging apo namin po. Kaya po, nag-desisyon po kami na lumabas, hindi dahil sa binayaran kami. Kung sino man po nagpapakalat ng binayaran kami, hindi po yan totoo po. Kasi ito, konsensya na lang namin kung hindi namin sabihin ng totoo kung ano nalalaman namin dito sa korupsyon, hindi lang sa flood control, sa lahat ng korupsyon na nagaganap dito sa bansang Pilipinas po, sir. Maraming salamat. Meron pa po? Na gustong paliwanag? Sa akin, sir, nangyari kasi sa akin, sir. Nung panahong doon sa area ko, sir, tapos nabalitaan ko lang yung asawa ko may sakit sa puso. Tapos nun, sir, kasi ang sabi kasi ng asawa ko, sir, unang uwi ko doon, 1 year kasi kayo kung hindi nakauwi, sir. Doon ako sa solo na assign. Tapos sabi ng asawa ko, sir, nung unang uwi ko, huwag ka nang bumalik. Sabi ko, kailangan ko bumalik. Ngayon, sir, nag-away-away kami dalawa kasi ayaw niya talaga ako pabalikin. Tapos nun, sir, nangyari, ngayon, sir, pagbalik ko sa area, sir, ngayon, sir, nabalitaan ko yung anak ko at saka yung asawa ko may sakit. Na-confine sa ospital yung asawa ko. Yung anak ko may ng leukemia. Tapos, nung panahon na yun, sir, operation pa yun, sir, sa Danag, sir, sa Patikol. After nun, sir, mabuti, sir, may signal naman yung maliit na cellphone, sir, nakapagtawag ako. Tapos, nabalitaan ko lang na ganun nangyari sa pamilya ko. Yun, sir, sabi ko, umiyak ako dun sa, sir, umiyak ako dun sa barracks ko, sir, dun sa, nag-ano kami dun, sir, harboring. Umiyak ako dun, sir, tapos sabi ng officer ko, sir, umuwi ka muna. Tapos nun, sir, ang ginawa nila, pinababa ko ng Sulu, ng bus-bus, tapos pinapunta ako ng Zamboanga, in-advisean ako na kung may pagkapirahan ka pa, withdrawin mo lahat, ipadala mo sa pamilya mo. Tapos doon, sir, nung panahon kasi noon, sir, nakapag-isip-isip na ako, sir, eh. Kasi mahirap pag bumalik ka, wala ka ng mandat ng pamilya, anak mo. Mahirap no, sir, sa panig ko, sir. Mahirap yun, sir. Kaya nagdesisyon na ako na hindi nang bumalik, sir. Yun naman yung rason ko, sir. Salamat, So, sir. sa madaling salita, mas sinunod nyo muna yung commander-in-chief nyo bago yung tunay na commander-in-chief, di ba? Hindi, kasi importanteng maunawaan ng mga Pilipino na nagkaroon kayo ng dishonorable discharge, hindi dahil kayo ay hindi loyal o meron kayong ginawang kabastusan o kawalangyaan. Kung hindi, ito'y mga family emergency.
Kaya kayo nagkaroon ng dishonorable dahil hindi lang nakapasok o nakabalik sa tamang oras. Tama po ba? Meron po ba dito na discharge dahil sinapak nyo yung boss nyo, sinaksak ninyo yung ayaw nyo sundin na boss? Wala naman, di ba? So, sige, Coach. Ito, narinig ko yung sinabi ni Sir eh. Maganda yung sinabi niya na bakit ito nagiging issue sa amin. Ito ay issue ng korupsyon. Sa katunayan, binabanggit ko to sa vlog ko, hindi naman issue kung sila yung pinakamabuting tao sa Pilipinas o sila yung pinakamasama. Corruption yan eh. Ngayon, nakahanda ba kayo kasi marami pang ibabatong ganyan sa inyo? Ang sisilipin ay hindi korupsyon kung hindi kayo. Ang tanong dyan, hanggang kailan kayo, sir? Nakahanda ba kayo na baka araw-araw may bagong ibabato sa inyo at hindi yung maleta o kung saan napunta yung maleta o saang proyekto napunta yung pera ang iimbestigahan? Handa ba kayong harapin yung mga akusasyon? Sige, kasi ito yung pagkakataon nyo na makasagot kayo dahil usually sa interview nyo at interview doon sa NBI, ang dating talaga is kayo ang iniimbestigahan eh. Sige, Dagdagan ko na rin yung tanong na yon para isagot nyo na ng isahan. Di ba kayo natatakot ng inakusahan ninyo ay isang pangulo ng Pilipinas na pinagdeliveran? Sige, Mike po. Sir, hindi kami natatakot kasi ang sinasabi lang namin dito ay pawang katotohanan lamang po. At based po doon sa trabaho namin, nasaksihan naman talaga namin yung mga pera at kami yung nagdadala sa mga sangay ng gobyerno po natin. Yun lamang po. Okay, may gusto sumagot? Yes, sir. Sa likod. Yung ginawa namin dito, sir, wala naman po kaming sinisirahan eh. Ang nilalahad lang po namin dito, yung katotohanan. Kasi po, tinarabaho namin yan eh. Nagbasura kami, dineliver namin. Nagsasabi lang po kami ng totoo. Wala po kami sinisiraan dito. Yun lang po. Tsaka yung sir yung napansin ko, yung pagbabayad daw sa kanila kaya sila lumabas. Walang sense eh. Kasi isipin mo, gobyerno na nakaupo, yung kakalabanin nila. Pwede sigurong bayaran sila para manahimik. Yun, pwede pa. Pero yung bayaran para lumabas at kalabanin yung gobyerno, parang mahirap eh. Imposible eh. Master. Pero meron na. Meron akong balita. Sino yan? Bulong-bulungan. Pinayaran? Na may mga nagtangka magpatahimik sa inyo. Gusto bayaran, boss? Meron Meron gusto dyan, sir, magsalita sa inyo tungkol dito. Meron daw nagtangka magpatahimik sa inyo at nag-alok ng maleta. Yes or no? Yes po, sir. Magkano to? Sige, yung sagot po, yung sagot. Hindi naman, sir, usapan ng malita ito sa pag-operness sa amin na babayaran kami. Pero hindi po kami pumayag doon. Kasi sabi nga namin, kung Sige po natin yung mikropono. papayag tayo sa babayaran tayo para tumahimik, parang makukonsensya kami, sir, sa ganun, sir, na parang hindi namin ilabas yung katotohanan. Pero ito, marami nagtatanong din eh. Sabi nila, parang it's too good to be true. Anong ibig sabihin nun? Parang, imposible naman. Sila yung nagdi-deliver ng maleta nun. Hindi ba sila kumupit? Yun yung mga tanong ng mga tao eh. Hindi ba sila kumupit? Hindi ba sila na-tempt na humingi doon sa pinag-deliveran nila? At tapos mananahimik na lang. Ano masasabi niyo sa mga tao nagsasabi ng gano'n? Yes, sir. Sige, nasa likod. Sir, yung mga nagsasabi kasi ng mga ganyan kasi, sir, mga, kumbaga sa sir, mga isip munamon, sir, eh. Pag yun ang paningin ko, sir, sa kanila, sir. Kasi, kung balik rin natin sila, sir, yung nandito sa kalagayan namin, sir. Kaya nga nandito kami, sir, at para ilahad itong kalokohan ng mga ginagawa ng ating mga namumuno o yung mga pinanggagalingan, sir, ng mga ating mga ninakaw na pera na yan.
nandito kami sir para aming ilahad talaga sir yung mga nalalaman namin. Kaya yung mga naninira sir sa amin, normal lang naman sir na tanggap naman namin sir yung mga paninira sir, nila sa amin sir. Hindi ko po alam kung nabalitaan nyo na ito eh. Kasi merong kumakalat ngayon na hindi naman kasikatan na journalist na nakakuha daw kayo ng tigli 5 milyong piso. Pabalato naman mga boss. Ano masasabi nyo doon? Tigli 5 milyon daw kayo eh. Sabi ng isang journalist na hindi naman kasikatan. Pakisagot lang para malinaw po yung issue na yan. Sino kaya yan sir? Dapat itanong yan sir sa ano sir, kung sino Yung- nagsabi sir sa kanya. Ano ito ng ano eh, kung di ako nagkakamali, dati siyang anchor ng ABS-CBN at ngayon parang may column siya sa isang Yan ba dyaryo. yung bakla? Medyo matanda na to eh, medyo matanda na. Baka na-deliveran din yan sir. Baka kaya na-deliveran yan din. sabi niya. baka na-deliveran Baka din. na-deliveran din yan sir. Ito, diretso na tayo. Di ba nabanggit ninyo na merong media na pinag-deliveran o merong PR? Maaari nyo po bang sabihin yung pangalan? Kung ayaw nyo sabihin yung pangalan, okay lang din. Pero saan nyo to na-deliver at para saan itong delivery na to kung alam ninyo? Kung may alam lang kayo. Yes sir, para sa akin kasi ako, na-assign ako sa binanggit na media personality o media, ano sir. Bali, ang activity namin araw-araw and every time may meeting na mga personalidad sa media na kilala din. Kasi parang, ano yan, meron nga kaming na-deliver sa house. May na-deliver nga kami sa, hindi ko lang muna sa bagitin sir kung ano establishment. Basta bandang, rin sir. Madirig na siya? Tomas Morato. Nako po. Diyan din banda. Tapos, alam mo naman sir, maraming mga matitinding mga pangalan dyan. So, sa mga media, meron din nga ako kaming na-deliveran natin sa bahay nila. Every week. Tapos, meron... Once a week to, sir. Yes. Once a week. Meron din po kaming nadideliveran dyan sa station, sa drop-off lang, pabutan lang. Hindi ko lang muna po sa Maleta o envelope, sir? Ano lang naman, yung paper bag lang naman. Paper bag. Yes po. Ito sir, bago tayo